Nagsalita ng Latvia tungkol sa Gilas Pilipinas at alam nyo ba na naalarma po ang Latvia na baka posible pa nga sila matalo dahil sa pinakita ng Gilas sa tune-up game laban sa rank 15 ng FIBA, lalo na mga quiz na nalaman nila na paulit-ulit lang palang rotation na ginagamit ng Gilas at wala tayong reserba. At kahit pagod na raw ang mga Gilas boys natin, may bala pa rin sa dulo. Pag-usapan natin itong naging laban ng Gilas sa Poland. Alam nyo, para sa akin kahit talo tayo, pero at least meron tayong mga positives na nakita. Una, itong pagiging playmaker ni Kai Sotto. Maganda yung paasa niya patungo kay Junmar at sa ibang point guards natin. Tsaka yung depensa din ni Kai nag-improve. Si Junmar para sa akin ang pinaka-top notcher sa lahat ng tune-ups natin. Kasi siya lang yung nakikita kong consistent na na-utilize talaga siya ni Coach Tim. Maganda yung pagkakagamit sa kanya. At nadagdagan pa ng up to 15% yung shooting niya. Si JB, ramdam mo yung pagod niya. Kailangan pa siyang ibabad ni Coach Tim pati si Abay para nga makasabay yung offense natin considering na nagkakaedad na si JB. Magandang banat ang binigay ni Dwight Ramos lalo na dun sa ating late comeback. Consistent din si Dwight na sanay na sa mga international na sitwasyon. Alam din ni Dwight kung ano ang tamang place kapag naiipit tayo. Talagang Dwight to the rescue yan. So isipin yung mga quiz na yung score natin na 82-80, kulang pa tayo ng legit na point guard niyan. So itong Latvia pala, unti-unti na tayong pinag-uusapan sa kanilang bansa. At pinaghahandaan din nila tayo kung paano ang mga execution natin at kung paano ang Asians nakakapag-penetrate sa loob. Sa ngayon kasi, pang-Asian pa rin talaga yung pinapakita natin pero somehow, effective. Kung tayo pala ay minamanmanan ng mga European hoopers na yan, ibig sabihin, hindi nila tayong minamaliit. Nirespeto din nila ang kind of basketball natin, lalo na nung nakita nila yung stats nating to. At dun din nila napag-alaman kung bakit tayo bumagsak at bakit tayo biglang nakahabol. Kung titingnan mo yung mabuti, bagsak tayo sa mga nababatong tres at perfect sila sa free throw line. Kasi napansin ko na ang nipis nga ng tawag nila kay Kai, lalo na kapag agresibo masyado si Kai. Habang tayo 9 of 14 lamang, pero hindi na masama. Ngayon naman dito tayo bumawi. Tingnan nyo yung field goals natin, 52% po yan, 32 of 61. At dito ako mas nagulat kasi panalong-panalo tayo sa rebounding department, both offensive at defensive. Biruin nyo, 42 rebounds na nakuha natin. Kaso nga lang ito yung nagpatalo sa atin, 23 turnovers, Maria Josep. Isa nga si CJ Perez sa mga naparami ang turnovers. Sa mga fans ni CJ dyan, huwag kayong magalit ha. Ito yung bagong balita natin ngayong mga quiz na posible pa raw palitan si CJ Perez. Actually parang hindi naman sa FIBA o QT pero sa mga susunod raw na kompetisyon sa FIBA dahil sapat na raw si Chris Newsome sa kanila. Kaya kung madadagdag daw si Scottie sa mga susunod na kompetisyon, si AJ Edu ang mas kakailanganin nila. So sang-ayon ba kayo na palitan si CJ Perez sa mga susunod na international competition? Kung sang-ayon kayo na palitan, sino naman yan? Patungong Riga na po ang Gilas ngayon at naniniwala ako na fully loaded na sa kaalaman si Coach Tim kung ano-ano pang mga adjustments na gagawin para maging perfect ang bawat plays natin. Sa palagay ko, konti na lang pwedeng adjustments na gagawin pero kulang pa rin tayo sa tao. Kaya dapat siguro na magdagdag para at least hindi masyadong stress at babad ang mga players natin sa susunod. Palitan yung mga nagkakaedad na players. Higit sa lahat mag-step up yung mga players na wala masyadong boses sa kompetisyong to gaya ni Calvin Oftana. Ang Latvia na Team A na ang makakalaban natin. So wag nating asahan na papabor sa atin yan. Pero at least, alam natin na makakasabay na tayo ngayon at alam din natin na pang world level na tayo, medyo. Anong take at predictions nyo sa magiging laban ng Gilas at Latvia?